cover 2021 to present. Tapos nilagay natin yung kanyang volume ay 0.056 cubic meters. Nilagay natin yung records medium paper. On paper siya, wala siyang restriction. Nilagay natin, nakalagay siya sa administrative room. Cabinet number 1, drawer number 2. Then, the frequency of use, as the leader rises, which is Anna. Hindi na nilagyan po yan dahil wala pa kayo niya. Hindi pa napag-aaralan. This is just an example. Article 87, all heads of each government office shall have the duty to grant access to all its records for audit purposes. Records found not included in their agency's records disposition schedule shall be entered in the prescribed form for approval of the NAC. Okay, such audit shall be conducted after 5 years from the date of effectivity of RA 9470 and every 5 years hereafter. So from 2008, nag-start silang mag-audit 2013, tapos every 5 years thereafter, okay, hanggang sa August nila ng agencies. Activities in records disposition program, tapos na tayo sa records inventory. Ang next nating activity ay records appraisal. Records appraisal. So, pagkatapos po ng inventaryo, i-appraise natin ang records. Pag sinabi natin records appraisal, it is a process by which records are carefully and systematically studied and analyzed ng records natin. Una, meron tayong dalawang major value categories of records. Ano yung mga categories na to? Una ay time, ang pangalawa ay utility. Sa time, hinahanap natin kung siya ba'y mananatili panghabang panahon o mananatili lamang siya pansamantala. Sa utility value, paano ginamit ang record? Ginamit natin ang record para matapos ang transaksyon. Okay, operating value, which is administrative. Ginamit ba natin siya sa pagpamagitan ng kaperahan? Involved dito ang pera o legal? Okay, meron din tayo tinatawag na archival. So lahat po ito ay ating hahanapan ng value. So to reiterate, time value is generally referring to a specific period of usefulness. Specific is either temporary or permanent. Utility value, paano siya ginamit? Legal na pamamaraan, sa kuha ka ng kontrata, mga memorandum of agreement, gumawa ka ng fiscal, ito'y kapirahan, nag-payroll ka ba, nag-voucher ka ba? Okay, so lahat po yan, kahit ba yan, gumawa ka ng mga policy mo, ng mga panghabang panahon, mananatili sa opisina. So these are the major value categories of records. Doon sa time value, meron tayo din na permanent and temporary. Paano natin malalaman kung permanent ang record? Kapag ang record ay na-appraise as having sufficient historical or other value to warrant continued preservation because of their continuing usefulness to the agency. Ano ba record ang meron kayo para masabi ninyong permanent yan? Ibig sabihin, hindi yan pwede at hindi dapat i-dispose. Mag-i-stay dapat siya panghabang panahon. Meron po ba kayo may bibigay sa aking example na records sa opisina ninyo na kino-consider yung permanent? Yes. Yes? Land title. Oh, meron? Ano po? Annual report. Ano po yan? Department Issuances? No, ano pa Okay, ano pa? Certificate of land title, di ba kita yun? Ordinance. Okay, ordinance. Ano pa? Okay, so you consider all this permanent. Hindi sila pwede i-dispose. Ano ba malalaman sa ordinance? Dispose mo nung update. So, kung nawala yan, ano mangyayari? Wala kang basis. Walang pagpapasihan. Ang ginawa.
pinatupad, di ba? Kapag ka binasa, may pinatupad. Ngayon, pag pinatutupad mo, at tinanggal mo yung kanila sa opisina mo, tapos kung questionin ka, bakit kayo gumawa niyan? Hindi po yung ordinansa namin eh. Pwede ko makita yung ordinansa? Wala. So, ibig sabihin, kailangan forever na nandiyan yan. When we say temporary records, they have legal, administrative, or business value for a specific period only. So, pansamantala lamang ang itinakdang panahon para sa kanila. So, those which have served the purpose for which they have been created, or when action has been accomplished or terminated. So, ano-ano ba ang mga records ang meron tayo niya? Temporary. Marami ba tayong records na temporary ang value? Marami. Mas marami ba ang temporary kaysa sa permanent? Yes. Bakit? Bakit sa tingin niyo? Daily routine. Daily. Okay, so may explanation kasi dapat hanggang ganito lang yan. Dapat hanggang ganito lang yan. Kaya sa naging temporary. Pero di ko ba tayo na nagkakagdanan? Yung temporary siya or permanent? Okay, there. Okay, sasabihin ng GRDS na. O ito ay hanggang 5 taon lamang. Pilipinin mo, permanent siya eh. Gumawa ka ng sarili ng RDS, pag-sure mo sana. That is the solution there. Kasi maraming nag-question eh, bakit ganito? Alam niyo ba, bago umabot sa ganyan mga period na, maraming kaming pinusultan mga agencies. May na time. Tandaan niyo ang time, dalawa lang. Permanent and temporary. Pag sinabi natin utility, saan at paano ginamit? Ang utility is gamit. Di ko ba? Gamit. Paano ginamit? The value of records during time of creation or after storage, where records are meant to transact daily business of an organization. Kasi kung itong ating mga records na nandun sa primary, ito yung mga records na kailangan natin i-create dahil hindi ang ganang transaksyon kung hindi natin gagawin. Sabi ko nga, tulad ng mga orders natin dito, travel order, are they meant to be permanent? No. Yes, why? After how? Yeah, that's it. It's already accomplished. Sino gagamit nito after 5 years? Wala na. Di ba wala na siyang value? That's it. Kaya na mas marami ang temporary records natin. This is a permanent. Permanent, ano lang siya, historical significance. Okay, next is legal values. Can you give me example of legal value records? MOA. Memorandum of Agreement. Executive order, legal value, yes. Another? Board resolution. Approved board resolutions. Contracts. Contract mo nalpa. Gumawa ka ng mga trade ticket. Ano ito? Legal, fiscal, administrative. Administrative lang. Administrative! Ano mo ginagawa? Sa operation ng opisina, mag-request ka ng supply. Ano yun? Administrative. Di ko ba? Ginagamit natin siya sa pang-araw-araw natin transaksyon sa opisina. Okay. Now we have the legal. Legal records that protect the rights of individuals and responsibilities of the government. The value of records containing evidence of legally enforceable rights or obligations, both those of the government and those of persons directly affected by an agency's activities. For example, agreements, certificates, and contracts. This pertains to the rights of individuals and of the organization pag-ipag-transact ka. Okay? Budget estimates, ledgers, invoices, lahat po yan, cheque, kaperahan. So these are the utility values of records, primary value. Primary, kailangan natin silang gawin para sa transaksyon ng opisina. Meron naman tayong secondary. Secondary, in assessing secondary value, one determines if the records have enduring and lasting value. For
siyang archival value. Itong archival value, hindi naman sila primary kasi nag-create ka itong archival value para saan? Kinukuha lang natin yung value ng primary kung meron siyang secondary. Meaning, ito bang policy na ginawa ng opisina nyo? Ginawa nyo yung para sa inyong opisina. Pero, meron pala siyang value na archival. Meaning, hindi mo siya pwedeng dispose. Will you dispose the policies that you follow? No. Di ba? Meron kayong policy sa opisina ninyo. Pwede ba na-dispose ang policy? No. No. Do you think so? No lang masupersidan nga tayo. Ito yung pinatupad eh. Ako mga pwede DJ ko ata yung nagdi operational manual per officer. Hindi daw matagitid niya. Ito yung mga At alam na policy na dito, pinatupad ng yung buong opisina. pinagpatinggaan So they have historical 2004 significance, di po ba? Sino ang matulong sa inyong opisina? Hindi-updated Mula din. noon hanggang ngayon. Sino ang Kada dagiti may strategic, trabaho mamanda sa lang inyong lang opisina? Mula noon hanggang ngayon. So this form part Isa of to the yung birok history dawan, of your tita. office. Sa They pulang were to gagawin created ko, President administratively, Tiligay, no? pero meron silang archival value. So the archival value now is the secondary value in utility. Gets niyo po? Yes. Meron siya? At pabila na nasagot. Ang dami mong dinaldal na aking masagot. Siya Hindi yung ko administrative, legal, and fiscal. Ngayon, doon sa ating mga template na yun, meron pala siyang archival value. So, ang administrative na yan, ang policy, meron din siyang kaakibat na secondary value, which is Archival. So, dalawa siya. Dalawa siya, administrative and archival values na dyan ay utility values. Yes na? Yes. Ang archival po kasi, nagpapakita siya ng ebidensya at nagbibigay siya ng informasyon. Ayan. Evidential information, ebidensya na meron talagang nag-exist na opisina ng ganyan. Sa informasyon, kailan siya na-create? Sino-sino ang namuno dyan? Sino-sino ang nagtrabaho dyan? So, informasyon. So, ang archives, nagbibigay siya ng ebidensya at nagbibigay siya ng informasyon. That is secondary value ng utility na mayroong historical significance doon sa administrative ninyo. Baka, legal. Ano ba yung legal na mayroong archival value? Nalagay ninyo. Meron bang archival value ang mga legal records natin? Nalagay nyo? Yes. Makakapagbigay ba kayo ng example na record ninyo with legal value na meron din archival value? Board Oo, resolution. pinaccess nyo para sa akin nila. Di ba ba? They are legal, pero they will stay there forever. Kasi meron silang archival values. Klaro na po ba yun? Ayun ang sawa namin nga Hindi pala naman sumasagot. Okay na. Okay, huwag ka na masyado ng ano. Alam niyo, ma'am, I am not expecting you to observe everything that I'm saying. Pero nag-record ko pa yun. Away from the seminar. Masaya na. Okay? RMIC's responsibilities to the appraisal of records and appraise the records to determine the different values attached to them. Establish the retention period for each record series and recommend the approval of the RDS. Now, can we have your attention for the testing your knowledge again? Do you know what testing your knowledge is? Parang ginawa natin kahapon, is it record or not? Now we go to the appraisal of records. Mag-appraise tayo. Mag-appraise tayo. Okay, ang record series dito ay, ano? Voucher, nahin natin. Voucher. Ano sa palagay ninyo ang utility value ng voucher? Is it Fiscal. Fiscal, legal or archival? Fiscal. Fiscal. Wala siya ng archival value? Wala. Wala. Okay, ano yung time value na tingin nyo? Temporary or permanent? Temporary. So, voucher has a fiscal value and temporary value sa time. Now, we go to annual report. Annual report. Ano yung utility value niya? Admin. Administrative. Meron siya ng archival value? Yes.
Permanent. Meron ako naririnig na temporary, meron ako naririnig na permanent. Ano ba talaga? Temporary or permanent? Permanent. Permanent. Sa temporary, bakit sa temporary? Permanent. Okay, sa permanent, bakit sa permanent? Yan po. Okay ka permanent. Annual report. Okay, it is annual. Okay. Ang daily mong report, integrate mo siya sa weekly. Ang weekly report mo, integrate mo siya sa Monthly. monthly. Ang monthly report mo, integrate mo siya sa quarterly. O quarterly report mo, integrate mo siya sa annually. Now, ano bang nilalaro ng annual report? Ito lahat ang ginawa nyo, di ko ba? Yes. So, it's the evidence, the historical evidence of your accomplishments. So, ano ibig sabihin nito? Sabi ko kanina, meron siyang archival. And then permanent. Permanent. So, what is it now? The time? Permanent. Permanent. Ready natin. Annual report, utility, Admin. Administrative. meron sa archival. Yes. Okay, so admin and archival. Then, the time value is Permanent. permanent. Mayroon pa mga trace. Okay, next is resolution. Resolution, ano yung utility value ng resolution? Legal. 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 Iba-iba eh. Ulitin natin. Ano ang utility value ng resolution? Legal. Legal. Yan, malinaw. Meron pa sa archival value? Yes. Okay. Ano yung kanyang time value? Permanent or temporary? Permanent. Permanent. So, very good. How about land title? Ano yung utility value ng land title? Legal and administrative. Legal. Legal. Meron siyang archival value? Yes. Okay. What is the time value? Permanent. Permanent. Very good. How about ordinances? Alam na natin. Legal. Ulitin natin. Yung utility value ng ordinance? Legal. Meron siyang archival? Yes. Every time. Permanent. Very good. How about the contract? Utility? Legal. May archival value siya? Yes. O, bakit humina? Hindi na sabi ko, pag humina, hindi sigurado. O, ano yung time value ng contract? Legal. Temporary. So, ibig ko sabihin, yung marriage contract mo, temporary. Temporary ang marriage contract. Pwede. So, ganito po yan, ano? Pag sinabi natin contract, depende yan sa nilalaman. Pag nalalaman mo sa pwede. Para tayong henyo eh. Henyo? Ito ba? Ang kontrata po kasi, depende sa nilalaman. Pero ang mga job orders, they are contracts. Ito ba? Ngayon, how do you consider job orders? Temporary ni. Temporary. Ano siya? May archival value ba siya? O permanente ba siya? No. Okay, ito sinasabi ko sa inyo. Ang marriage contract nyo, Permanent. permanent, sure kayo? May archival value ba siya? Okay, hindi ba ayaw eh. Hindi ba ayaw? Kaya kasi titignan niyo yung nilalaman. Pag may explanation Depende date, daw kung ayaw mo na. marriage contract diba may explanation date? Okay, next is payroll. Fiscal. Fiscal. Value? Wala. 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 Yes, payroll, payroll. No. Wala po. No. After 100 years, kailangan ba payroll mo? No. No. Mas kailangan ko, mas
administrative, no archival value. Yes. Okay. Wala na sa ibang value aside from admin? May archival value siya? Wala. Wala po. Wala. Meron? Ang totoo ba? Hindi na archival value niya? Wala. Mag-stay siya forever? No. Medyo namin sila kapagod ng Ang files nyo, anong laman ng 2-1 files na nag-consider with permanent? Meron? O wala, bakit ko siya consider na archival? Yung nga naman niya, hindi, archival mo ba? Ang 2-1 file ko, meron siya administrative, meron siya legal. Okay, and the time is? Temporary. Okay. Ano po kasi, ang 201 files, ang kanyang retention period ay 15 years after Ay, 15 retirement. years. After retirement. So, ang retirement ay 2024. Ikabil mo tayo update. 15. After naman ngayon. Bukas, magbibigyan na yung 15 years mo. Umpisa bukas. Kasi ngayon ka nag-retire. Ginagawa na nga sila tayo ng Mrs. Forever. 15 years is nothing compared to forever. Di ba ba? Dati nga, 25 years yun. Ginagawa namin ginawa ng 15 years. Next is cases. Legal. Cases, ano yung pinipibali ng cases? Legal. Legal. Meron ba siyang archival value? Yes. Yes? Yes. Ano naging archival sa kaso? Sige nga. Bakit mo siya pinukonsider na archival? Alam mo sa kaso, ang archival lang, desisyon. Ay. But the case itself is not. Ano, may hangin na kaso dyan. Ang ganda yung hangin pa rin. Hindi ba? Once decided, yun, yung desisyon. Yun ang Pingarap nga yung pabati naman na nagiging cases na mga nasa. Next one, establishment of redemption period. Tapos na tayo sa inventory appraisal. Now we go to the establishment of redemption period. Pag redemption period, pinag-usapan natin dito ay time. Redemption period, this is the amount of time a record must be kept to meet administrative, fiscal, legal, archive, historical, or use requirements. It also refers to a specific period of time established and approved by the National Archives of the Philippines as the lifespan of records, after which they are deemed ready for permanent storage or destruction. So, ang retention period natin, kapag kulang ang retention period, ang ibig sabihin, permanent. Di ba ba? Ganito siya. Pag naglagay ka ng retention period, nakatang panahon lamang. So, nagbibigay ka ng specific time for that. Record series. And how will you determine the retention period? Permanent means forever. Buti bang record my forever? Only a very small number of records need to be kept forever, di ba? Kaya tanong ko sa inyo kanina, mas marami ba ang permanent is temporary? Hindi. Mas marami ang temporary kaysa permanent. Be prepared when you give a retention period for each record series that you give. Sa isang record series, be prepared to defend. Why? Tulad niyan, gagawin mo siyang permanent. Why? Kasi po ang tulad ng mga records nyo na hindi natin kilala. Ibig sabihin, kayo lang ang meron niyan. Pag pinasa niyo yan sa NAP, hindi rin siya kilala ng NAP. So, tatanungin yan. Bakit siya permanent? Ipaliwanag niyo kung bakit. Alalahanin niyo, pag nilagay yung permanent ang inyong record series, kahit gaano pa karami yung accumulation niya, at napansin niyo in the long run, na hindi mo siya dapat naging permanent, mahirap i-justify na gawin mo siya ngayong temporary.
hindi permanent, papuntang temporary. Di So, ba? na-review yung Ibig sabihin na tantuman. wala siya ng value. So, pag naglalagay kayo ng mga inyong mga retention period for your record, kasi kayo gagawa ng retention period eh. Pag gumawa tayo ng records disposition schedule for your records, kailangan makasunod kayo sa batas. Kaya statute or regulation to be followed. Significant, meron pa siyang significant or historical value. And just in case, kaya mo siya ginagawang permanent. Just in case may mag-request ka, ma'am. Maghihintay ka hanggang kailan. Alam niyo kaya nga hindi nakakapag-dispose ng marami? Yung feeling nila na, baka pag-dispose ko, ma'am, may mag-request ka eh. Hindi ko sa tinidispose. That is questionable. You have to defend it. Why? Tapos may natatakot ka lang. O kaya meron tayong pinagsamahan. Sabi niya. O, hindi ko pwede yun. So, determine the retention period. Depende sa inyong pangangailangan at sa pagka-function na ginagawa niyo sa opisina. Okay. Retention period for temporary records may be expressed in two ways. Una, a fixed period. After records in the service, in the series or system are created, example, 2 years, 10 years, 5 years. Kung halimbawa, 15 years, ang voucher ay ang 215. So after 15 years, pwede na siyang request for disposal. That is a fixed period. Another one, a fixed period after a predictable event. The wording depends on the action involved. Halimbawa, 2 years after acted upon. Okay? 10 years provided post-audited and finally settled, after updated, after superseded. Ito po yung mga wordings ng mga predictable events. Halimbawa, ito, plano, kung na-implement. After 2 years, after implementation, 10 years after finally settled, kung may kaso siya, after clearing, clearance, or settled na ang kaso. Ayun sa word. Yun, meron tayong dalawa. Yung isang fixed period, walang predictable event. They are completion. Doon sa mga projects. Ulit, after sale or transfer, okay? After acted upon, is a request, queries. After publications, mga monthly reports. After supersedes, mga administrative directives. Maraming pati ba? It's your own wordings. Pero these are just examples of some predictable events. Halimbawa, 10 years na ang voucher. Halimbawa, 10 years. May question. When ka na post-audit? Ayan. So, 10 years after post-audited. Kahit na nag-expire na, kung hindi pa siya nag-post-audit, hindi mo pa siya pwedeng dispose. Kung halimbawa, sa Na-post-audit taon, na ba? na-involve siya sa kaso, kung hindi pa siya nag-clear sa kaso, hindi mo pa siya pwedeng i-dispose kahit umabot na siya sa kanyang expiration date. Okay ba? Hello? Okay po ba? Yes. Ito na kayo? Mga kakato. Okay, may workshop pa kayo. So, finish na tayo sa retention period. Development of records disposition schedule. Ito po ang importante na gagawin ito dapat. Kaya lang hindi tayo kakayanin ng oras. Kaya papaliwanag na lang natin. Development of records disposition schedule. What is a records disposition schedule? A records disposition schedule refers to the listing of record series by the organization, showing for each record series the period it is to remain in the office, in the storage area, and its preservation or destruction. It is a written account of the action to be taken with respect to all records maintained by the agency. This is the schedule. Ini-schedule mo ang itatagal ng record na yan sa opisina mo. Halimbawa, yung iyong report, monthly report, it falls under report. Okay lang po kung ang report na ilalagay mo sa iyong records disposition schedule. Wala na ba kayong ibang report? Just monthly report? So kapag mag-schedule kayo, put it in a general term.
Basta ni Deja yung ano, period na basta 5 years ka niya. Lagi accomplishment mo. Ano permanent na din. Di accomplishment mo no na from ayan di annual no na Importante di annual is ito permanent. kaya na sa 10 years lang. table that tells you when a record is ready for disposal and what should happen to it. When, that is the retention period, how long it is kept, and what. Ano klaseng method ang kanyang disposal? Is it this destruction by what? Dati po kasi meron tayong mga burning, mga ngayon wala na dahil sa Clean Air Act. So, pwede kayong depende yan sa ibibigay ng executive director na kung anong klaseng disposal action. You cannot choose. There are two types of records. One is facilitated and the other one is substantive. Facilitated records are those records that are common to all government offices. May voucher kayo, meron kami. May report kayo, meron kami. Diba? Meron kayo police communication, meron kami, meron kayo voucher. So, lahat dyan, meron tayo. These records are called facilitative. Ang nag-create siya ng records disposition schedule, which is general. Ito yung circular number 5 na pwede mo disposan. Ay mag-dispose ka base dito sa schedule na to. Kasi pare-parehas tayong meron. So, ito po yung mga examples ng agency disposition schedule. Ayan. Sample lang yan. Kapag nagkaroon kayo ng copy ng presentation, pwede nyo review. Pwede nyo gawin mga reference. Okay. When is a specific schedule needed by the agency? When the agency has records not covered by the GRDS. When the agency has records covered by GRDS, but the description for retention plan is not appropriate. Dahil nga sinabi ko, hindi siya conforme, hindi kayo conforme. So we have guides in the formulation of the records disposition schedule. Ang ating mga guides yung ating inventaryo, makikita nyo kung may mga records meron kayo. Records disposition schedule, which is general. Guidelines on the decentralized disposal of valueless records, which is the NAP circular number 5, and organizational or functional chart of the agency. Dapat meron kayo niyan. Paano kayo gumawa ng schedule? The schedule kasi, usually, it is arranged primarily by organization or function. Yung ginawa ng schedule ng NAP, it is arranged by function. Kaya nag-start dun yung administrative, yan. Sinundan ko ng iba-ibang klase ng function ng opisina. Okay, nandiyan yung budget, nandiyan yung accounting, basta lahat yan. It was arranged alphabetically by function. Ngayon, a schedule can cover an entire agency's records of a single organization's function. So, pwede kang gumawa ng schedule base sa mga function mo. Ang arrangement niya, ayan, executive, government office, accounting. Ito po kasi by organization. This is a hierarchical listing. Pag mula sa taas, pababa. Office of Governor, Office of the Mayor, ganyan. Lahat ng kanyang mga under, yun ang mga sumusunod-sunod na record series na. Pero it was arranged by organization. Hierarchical, from mataas, pababa. Pero yung ginawa ng GRDS na NAP ay by function. This is by organization. Inuna nila yung pinakamataas, pababa. Okay. Next by function is the GRDS was established. A functional schedule combines series or systems serving the same purposes records described, and the scheduled items are covered regardless of where they are created and maintained. For example, sa GRDS, arranged by function. A functional approach may be suitable for several offices performing the same work. Meron tayong report, may report po sa budget, may report po sa records office. Ayan. Kaya meron tayong nalalagay din ng mga duplication. Example, administrative and management records, budget records, yan puro by function yan. Wala
lalagay mo, ano ba yung mga records ng administrative and management records? So, issuances, orders, arranged alphabetically. Based on careful analysis of the agency's documentary materials, it provides mandatory instructions for the retention and disposition of each record series or system and of non-record material. So, kahit na po ng record, pwede natin ilagay dyan. Okay, bahala na yun na kung approve niya o hindi. A comprehensive schedule kasi, this is the heart of a records disposition program. Yung schedule. Kung walang schedule, yes. So, prepare na natin. Okay? The RDS shall be prepared and reviewed by qualified agency personnel known as the RNIC. So, malaki po ang role na gagawin ng RNIC. Kung wala po kayo yan, magdoon na po kayo. Dahil mahihirapan kayo mag-dispose ito na yan. Before it is approved by the agency head. The RDS shall be prepared in NAFOR number 2. So NAFOR number 2 is records disposition schedule, and it is reviewed by qualified agency personnel known as the RNIC before it is approved by the agency head. It is then forwarded in 4 copies to the NAC for review and final approval of its executive director. So ito po mga RDS ninyo, ito po yung may pupunta sa inyong mga records management analyst para tulungan kayo kung paano gawa ng inyong RDS. Kung gusto niyo magpatulong, you can always contact the RAC. This is an example. Example po ng records disposition schedule na form. Very simple form. Isa-isay natin ang nilalaman. Ano ito na? Agency, name, National Archives, and followed by the address of the National Archives kung inyong opisina, ilagay ninyo. Next is the schedule information. It is the first time that you will be submitting your RDS to be approved and the date of preparation. Yun lang kailangan sa heading. When we go to the items, okay, tingnan natin. Diba, example, ang item mo ay executive record na doon ka sa mayor. Ayan. Kailangan ko kasi may number. Kailangan natin maglagay ng number. At yung sunod-sunod na mga heading dyan, o budget, huwag niyong puputulin. Huwag kayo mag-i-start ulit sa number 1. Follow. Ayan, sunod-sunod dyan. Okay, so we must have a number. Ang first number mo ay number 1. Anong klaseng record dyan? Ayan. Ang nalagay natin dun sa record, dun sa executive record ay announcements. Halimbawa, announcements. Ayan, isang taon. Nilagay natin active storage sa isang taon. Followed by ayan na. Isang taon ulit sa storage, then a total of 2 years. Okay, so ibig sabihin nito, active siya ng isang taon, nasa tabi niya. After a year, nilipag na nasa storage area, a total of 2 years. Kung na, ayan na. Another example is number 2 na. Item niya, ito yung application for employment. Ito, these are all examples ko Okay, so ano ang nilagay natin? Isang taon naman yung application. Wala na siguro siya storage. Ayan, ano nilagay doon? Okay. 1 year lang siya, ibig sabihin, wala na siya sa storage. It's just 1 year. Pangatlo, leave of absence and supporting documents. Okay? Tapos ang nilagay natin doon na ay 1 year, meron siyang sinasabi natin predictable event after recorded in the leave cards. So, ganun lang po, kung ano yung gusto nyo nilagay na record series. Kaya sa una ganun lang. Ilagay nyo lahat yan. Hanggang forever. Patay lang ang bahala Hindi mag-save na uli nga nag-ikanay doon. Ito ko 6 months limang Harlem. Hindi nagipan na. Okay?
Yan. 1 year lang gan Manulife na kanya to. Okay, this is an example. Di-disposan to. Now, we have 1 year, things 3 to avoid. Don't use abbreviations or acronyms unless spelled out the first time. Bawa, as the literal says, buuin niyo muna. Tapos, acronym is ANA, ANA. So, susunod na succeeding na gagamitin mo, ANA na lang. Okay. Don't list record series already included in a general schedule. Maliban na lang kung hindi ka conforme doon sa period na nilagay ng NAP. Was done by the NAP October 10 of 2023. Pero na-post po siya sa official gazette, as you can see, noong December 25, 2023. Doon sa standard na sinasabi, it will be effective only and implemented only after 15 days ng pagkaka-post sa official gazette. So, it took effect in January. Okay? So, this is an example of approved RDS. Next is application implementation. Tayo. Application or implementation of the RDS, retention of active records, transfer of semi-current, disposal of valueless, and preservation of permanent. Ito lang mga ang i-implement mo sa RDS. For transfer, for disposal, for preservation, transfer to the archives. Yun lang naman po yung nilalagay natin. Consideration in RDS application. Records need not be destroyed at the exact time their retention period ends. Ibig sabihin, kung halimbawa magkaroon ka ng mga record na nag-end na dapat, after 5 years mag-end na, biglang nagkaroon ng problema, or biglang naging active siya, just justify to the NAP na hindi pa po namin pwedeng isama sa disposal kasi biglang nagkaroon ng ganito, ng ganito. Just justify. Disposal and transfer should be accomplished annually or semi-annually rather than most more frequent. A different timetable may be necessary if records accumulate rapidly. So kung malakas mag-accumulate ang records nyo na mahaba pa yung retention period, kailangan nyo na kasi i-dispose dahil sa pinagdaming, just put it in your records disposition schedule and let NAP approve it. Okay, points to be emphasized. Disposition of records is not only disposal. Okay? Agency RDS and NAP RGS are legal basis for disposition of public records. Establish or update your RDS by inventorying your record holdings. Records disposition program should be implemented by every government agency. Creation, reconstitution of RMIC is important for a successful RDP. All government agencies are covered by RA 9470. An authority to dispose records shall be issued by NAP. These are necessary for check and balance. Damaged public records needs to be requested for an issuance of authority to dispose by NAP. Kahit na-damage, permanent record na-damage, gusto mo siya i-dispose, kailangan mo humingi ng permiso sa NAP. Okay, summary. When one regularly deals with the disposition of their records, they lighten the load of what they need to retain and manage. So that is